Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga masusugid na tagapakinig ng iyong channel. Bagamat hindi ako madalas na online ay natuklasan ko pa rin ang iyong channel sa pamamagitan ng mga kaibigan kong matagal nyo ng subscriber. Sila nga ang nagmungkahi sa akin na ibahagi ko raw ang storya nang sa gayon ay makapagbigay ng kaunting inspirasyon sa mga taong nakakaranas ngayon ng kirot sa puso ng dahil sa pag-ibig. Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Clarence. 35 years old na ngayon at nagtatrabaho sa isang insurance company. Sisimulan ko ang aking kwento many years ago. Noong panahong nagbibinata pa ako. That time ay meron akong crush na isang babae. Walang iba kung hindi si Abby. Kaibigan at kababata ko siya pero noon pa lamang ay labis na ang paghanga ko sa kanya. Ngunit ang paghangang yon ay kinimkim ko. Dahil ayaw ko noong samantalahin ang aming pagkakaibigan. Lumipas ang mga taon at lalong tumindi ang paghanga ko sa aking best friend. At nang makapagtapos kami sa kolehiyo ay nahubog ang paghanga ko kay Abby at nauwi sa pagmamahal. Pero Papa Dudut, hindi pansin o alintana ni Abby ang pagmamahal kong yon sa kanya. At sa halip ay ibang lalaki ang kanyang minahal. Masakit yun sa akin pero kasalanan ko yon kasi torpe ako. Pero sa paglipas ng panahon ay lalong sumisidhi ang damdamin ko sa kanya. Kaya unti-unting nawala ang pagkatorpe ko. At kinalaunan ay nagkaroon ako ng lakas ng loob upang ligawan siya. Abby, mahal kita. Sa totoo lang matagal ko nang gustong ipagtapat sa iyo ang nararamdaman ko pero nahihiya ako. Pagtatapat ko sa kanya isang araw. Pero tumingin siya sa akin ng malungkot. Nakaramdam kaagad ako ng kaba. Parang alam ko na kasi ang kasunod noon. Sorry Clarence pero kaibigan lamang ang turing ko sa iyo. At saka may iba na akong mahal. Si Paul. Pag-amin ni Abby sa akin. Nasaktan ako pagkarinig ko sa katotohanan yon. Huli na pala ako. Iba na ang may-ari ng puso ng babaeng sinisinta ko. Bakit Abby? Ano bang meron kay Paul na wala ako? Tanong ko sa kanya. Halos maiyak na ako ng mga oras na yon pero pinipigilan ko lang. Oo, inaamin ko mabait ka, maalaga, maalalahanin pero kahit na anong gawin ko iba pa rin ang gusto ng puso ko. Kay Paul ko nakita ang hinahanap ko sa isang lalaki. Sa isang asawa. Patawad kung nasaktan kita. Alam mo Clarence makakakita ka pa rin ng babaeng mas nararapat para sa iyo. Ang sabi ni Abby sa akin. Sa puntong yon ay napagtanto ko nang wala na talagang pag-asa. Yun na siguro ang pinakamasakit na parte ng aking buhay. Masyadong nadurog ang puso ko at pakiramdam ko noon ay bibigay ang mundo ko. Kaya halos masiraan ako noon ng bait sa kakaiyak at kakaisip kay Abby. Buti na lamang at naroroon ang mga kaibigan ko at pamilya ko upang sumuporta sa akin. Dahil kung hindi baka tuluyan na akong na-depressed. Maraming buwan ang lumipas ay lalo akong nasaktan nang makatanggap ako ng balita na ikakasal na pala si Abby kay Paul. Gusto kong mag-move on pero hindi ko maalis si Abby sa aking puso't isipan.
Ewan ko kung anong meron sa kanya at mahirap siyang kalimutan. Pero sa huli ay wala na rin akong nagawa at sa hinayaan ko na lamang kung saan masaya ang babaeng pinakamamahal ko. March 2014 ang nakadakdang kasal nina Abby at Paul. Pero Pebrero pa lamang ay nakatanggap na ako ng invitation mula sa kanila. Hindi na sana ako dadalo noon sa kasal kung hindi lang ako pinilit ng aking kaibigang si Laika. Dumating ang araw ng kasal. Nagpa siya akong umupo na lamang sa dulo ng simbahan malayo mula sa ibang bisita. Habang rinig na rinig sa buong paligid ang wedding bells. Ako naman ay pinigilan ng sarili na umiyak. Ayaw ko kasing umagaw ng eksena kaya nagpretend pa rin ako na masaya. Pero papadudot ayaw paawat ng mga luha ko sa mata at pasimpleng tumulo sa aking mukha. Clarence, umiiyak ka ba? Usisa sa akin ang kaibigan kong si Laika pagkaupo niya sa aking tabi. Agad kong pinunasan ng luha sa aking mata. O Laika, bakit hindi ka sumasama na makipagpicturan sa mga bagong kasal? Pag-iiba ko ng topic. Bakit ako sasama sa kanila nakita kitang nag-iisa dyan sa isang sulok? Dapat nga akong magtanong sa iyo niyan Sabi sa akin ng aking kaibigan. Hinawakan niya ang pareho kong kamay para i-comfort ako. Alam ko ang nararamdaman mo, wika niya. Kung hindi ko ba siya mahal hindi ako masasaktan na makita siyang kinakasal sa ibang lalaki? Halos pabulong kong sabi sa kanya. Parang wala kasi akong lakas nung araw na yon. Hanggang kailan mo mamahalin si Abby? Malungkot na tanong niya sa akin. Hindi ko alam, matipid kong sagot. Lumingon ako kay Laika at hinaplos naman niya ang aking pisngi. Masaya na siya sa piling ng iba. Kalimutan mo na siya, Clarence, ang sabi niya. Kaso hindi ko alam kung paano ko siya makakalimutan, sagot ko. Nakita ko sa mga mata ni Laika ang labis na kalungkutan. Sa totoo lang nasasaktan ako sa tuwing nakikita kitang malungkot at nasa ganyang kalagayan. Naapektuhan ako. Parang maiiyak na sabi ng aking best friend. Please Clarence, learn to get away and move on. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa puro kalungkutan lang, dagdag pa niya. Samantala hindi namin namalayan ni Laika na palapit na pala sa amin ang bride and groom. Clarence, Laika, tawag ng boses ng isang lalaki. Paglingon ko ay si Paul pala. Halika kayo, sumama kayo dito sa picturan. Tawag naman ni Abby sa amin. Agad namang kaming tumayo ni Laika at sumama sa ibang mga bisitang nagpipicturan. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong sa akin ni Abby. Napansin kasi namin ni Paul na umupo ka dun sa dulo. Ang totoo niyan kanina pang masama ang pakiramdam ko. Ewan ko pero parang sisipunin ako pag sisinungaling ko sa aking kaibigang si Abby. Pero ayoko namang mawala ako sa special occasion ninyong mag-asawa kaya pinilit ko pa rin pumunta. Salamat Clarence at dumalo ka sa kasal namin ni Abby, ang wika naman ni Paul sa akin. Congratulations and best wishes sa inyo Abby and Paul. Masaya ako para sa inyo. Hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Bati ko sa kanila while still pretending na masaya ako ng araw na yon. Kinagabihan pag uwi ko sa aking condo unit ay hindi ko napigilan noon ng maiyak.
Pakiramdam ko kasi ay nawala na sa akin ang pinakamahalagang bagay sa aking buhay. Kaya pagkatapos ng kasalang yon ay hindi na ako nagpakita pa kay Abby. Nasasaktan lang kasi ako sa tuwing nakikita ko siyang masaya kasama ang kanyang asawa. Sinubukan kong mag-move on, Papa Dudut, pero hindi ko magawang kalimutan si Abby. Kahit na maraming babae ang na-meet ko ay wala ni isa sa kanila ang nagpapukaw ng aking pansin. Si Abby lamang kasi ang babaeng first love at last love ko. Samantala, isang araw ay napagpasyahan naming mag-mall at manood ng sine ni Laika. Sagot daw niya yon lahat ng kaibigan ko. Para naman daw sumaya ulit ang buhay ko. Nauna na akong dumating sa meet-up place namin sa isang coffee shop sa loob ng mall. "Clarence!" Tawag sa akin ang babae. Nang lumingon ako, laking gulat kong si Abby yon. Agad ko naman siyang pinaupo muna sa harap ko, total wala pa naman si Laika. "Kumusta ka na? Bakit hindi mo kasama ang asawa mo?" Tanong ko sa kanya. "Nasa work si Paul. By the way, kakagaling ko lang sa klinik kasi nagpa-check up ako." Sagot sa akin ni Abby. "Check up? Bakit?" Nag-aalalang tanong ko. "May nararamdaman kasi akong kakaiba sa katawan ko, lalo na sa pag-ihi ko, kaya nagpa-check up ako. Hihintayin ko pa ang result ng test sa akin sa next week." Kwento niya sa akin. "Ganon ba? Mag-ingat ka, Abby," ang sabi ko. Hindi ko maalis na mag-alala ng sobra para sa kanya. "Don't worry, Clarence. Magiging okay lang ako," paggarantiya naman ni Abby sa akin. Pagkatapos noon ay marami kaming pinagkwentuhan ni Abby simula nung magpakasal sila ni Paul. Kitang-kita ko talaga sa kanya na masayang masaya siya sa piling ng kanyang asawa. Hanggang sa mapunta ang usapan namin kay Laika. "Kumusta naman kayo ni Laika?" Tanong sa akin ni Abby. "Eto, going strong ang pagkakaibigan namin ni Laika. Mamaya nga manonood kami ng sine. Nag-aya kasi siya dahil nakakuha siya ng libreng producer's pass na galing sa work niya." Paglalahad ko. "What do you think of Laika?" Tanong pa sa akin ang babaeng lihim kong iniibig. "Maganda. Sexy, jolly, kalog, mabait, maalalahanin at saka mapag-alaga." Sagot ko. "Wala ka bang nahahalata sa kanya?" O sisa pa ni Abby sa akin. "Nahahalatang ano?" Naguguluhang tanong ko. "Ang hina rin ang pakiramdam mo, no? May gusto sa'yo si Laika?" Pag-amin ni Abby. Nagulat naman ako sa mga sinabi niyang yon. "Nararamdaman kong may gusto sa'yo si Laika. Babae rin ako." Dagdag pa niya. Papa Dudut, napaisip ako. Ano bang nararamdaman ko para kay Laika? May espesyal kaya akong nararamdaman para sa kaibigan ko? Posible kayang sa kanya ko mabaling ang pagmamahal ko kay Abby? Napabuntong hininga ko. Sa ngayon kaibigan pa lang ang nararamdaman ko para kay Laika. Sa tingin ko naman pareho naman kaming masaya sa ganong klase ng setup. Sagot ko naman kay Abby. At saka hindi pa ako handang makipagrelasyon. Takot na kasi akong masaktan. Pagtatapat ko pa. Papa Dudut, bagamat masakit sa akin na makita si Abby sa piling ng ibang lalaki, ay nagpaka-ipokrito ako. Pinilit ko sa sarili ko na maging masaya para kay Abby kahit na deep inside ay nadudurog ang puso ko. Sa kabilang banda ay napapawi ang mga lungkot at sakit sa puso ko sa pamamagitan ni Laika.
Siya ang karamay ko sa tuwing nakakaramdam ako ng pangungulila kay Abby. Sumasaya ang buhay ko kahit papaano at dahil yon sa effort ni Laika. Paano ba naman kasi bukod sa malakas ang sense of humor ni Laika ay maalaga din siya sa akin. Kaya hindi ko napapansin noon na unti-unti ko nang nagugustuhan ang kaibigan ko. Hanggang sa dumating ang panahon na nag-decide akong ligawan siya. Nagbabaka sakali kasi ako na sa pamamagitan ni Laika ay makalimutan ko ng tuluyan si Abby. Kaya matapos ang isang buwan na ligawan ay silagot ako ni Laika. Masaya na sana ang relasyon namin ni Laika nang muling bumalik si Abby sa eksena, and this time ay dala niya ang isang nakakagulat na balita na nagpahina ng aking depensa sa pagmamahal ko kay Laika. Iwalay na kami ni Paul, pagtatapat ni Abby sa akin. Siyempre nagulat ako at naawa kay Abby. Alam ko kasi kung gaano kamahal niya ang kanyang asawa. Tapos sa ganun lang pala mauuwi ang lahat ng pagmamahal at sakripisyong ibinigay niya, Papa Dudut. Ang sama ni Paul, naging tapat naman ako sa kanya. Ginampanan ko naman ang tungkulin ko bilang asawa niya pero heto ang igaganti niya sa pagmamahal ko sa kanya. Ang sakit pala ng ganito. Ngayon naiintindihan na kita, Clarence. Pagpapatuloy ni Abby habang umiiyak siya sa harapan ko. Tahan na, Abby. Sinubukan kong i-comfort ang aking kaibigan. Oo, masakit ang dinaranas mo ngayon pero matatapos din yan. Kaya mo yan. Kalimutan mo na ang asawa mo. Isipin mo na lang na hindi si Paul ang nararapat na lalaki sa puso mo. Ang payo ko sa kanya. May isa pa akong problema. Sabi ng doktor may problema ang mga kidneys ko. May posibilidad na lumala ang sakit ko. Natatakot ako, Clarence. Nagulat ako sa mga sinabi niyo ni Abby. Nakaramdam ako ng labis na awa sa aking kaibigang pinakamamahal. Talagang mabigat ang mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan. At kailangan ito ng isang kaibigan na handang tumulong at umagapay sa kanya. At ako yon. Simula nang malamang kong nakipaghiwalay na si Abby sa kanyang asawang si Paul, ay sinamantala ko ang pagkakataon upang muling magkalapit kaming dalawa. Araw-araw akong nakikipag-text sa kanya at palagi ko siyang inahayaang lumabas. Noong mga panahong yon ay nabor ako sa aking isipan na may girlfriend na ako sa katauhan ni Laika. Pero wala akong pakialam noon. Mas mahal ko si Abby higit sa ibang mga babae. Dahil sa pagiging sobrang close namin ni Abby ay nakahalata ang aking girlfriend. Nagtalo kami ni Laika hanggang sa mauwi kami sa cool off. Pero Papa Dudut wala akong pakialam noon sapagkat ang importante lamang sa akin ay matutunan akong mahalin ni Abby. Pero makalipas ang ilang buwan ay bigla na lang hindi nagpakita sa akin si Abby. Isang email na lang noon ang natanggap ko mula sa kanya. Nasa Cebu daw siya kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos noon ay naputol na ang komunikasyon namin. Wala na akong narinig pa mula sa kanya. Siyempre masakit yon para sa akin pero no choice ako kundi ang tanggapin na lamang ang katotohanan. Samantala November 2015 nang biglang nag-message sa akin si Abby sa Facebook. Nasa Metro Manila na ulit sila ng family niya dahil kailangan na niyang magpagamot ulit sa espesyalista. Siyempre nalungkot ako. Pero ang mahalaga ay magkikita ulit kaming dalawa. Ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na?
Tanong ko kay Abby. Eto, kahit na medyo pinahihirapan ako ng sakit ko sa bato masaya naman kasi kasama ko mga taong nagmamahal sa akin. Tugon sa akin ang babaeng lihim kong minamahal. Akala ko hindi na tayo magkikita pa, Abby. Salamat sa Diyos at muli niya tayong pinagtagpo. Ang wika ko. Naisip ko na eto na ulit ang pagkakataon ko para mapalapit ulit kay Abby at matutunan na niya akong mahalin. Siya nga pala, Clarence. May live-in partner na ako, si Roland. Pagtatapat niya sa akin. Muli na namang dinurog ni Abby ang puso ko, Papa Dudut. Minsan hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung bakit hindi niya ako makuhang mahalin. Binigay ko naman ang lahat ng klaseng pagmamahal ko sa kanya pero sa ibang lalaki pa rin siya naghahanap ng pagmamahal. Tinanong ko rin ang sarili ko kung saan ako nagkulang. Alam ko ang pagmamahal natututunan. Pero bakit hindi ako matutunang mahalin ang babaeng mahal ko? Papadudod simula noon ay halos mawala na ako ng pag-asa kay Abby. Kulang na lang na lumuha ako ng dugo sa sobrang pighati sa pagkabigo ko sa pag-ibig. Sa tulong naman ng aking mga kaibigan at kaanak ay medyo nababawasan ang hapdi at kirot sa puso ko dulot ng kabiguan ko kay Abby. Sinubukan ko muling makapag-move on at pinilit kong tanggapin sa sarili na baka nga hindi kami tinadhana para sa isa't isa. Samantala, tinuloy ko pa rin ang pagiging mag-best friends namin ni Abby. Doon ko na rin nakilala si Roland at naging kaibigan. Pareho naming sinamahan si Abby sa kanyang laban para gumaling sa kanyang sakit at mabuhay pa ng matagal. Nakita ko ang sakripisyo at wagas na pagmamahal ni Roland kay Abby kaya natuwa na rin ako. Hindi man ako ang nakatuluyan ni Abby at least ay panatag ang kalooban ko na nasa mabuting kamay ang babaeng aking pinakamamahal. Pero Papadudot nagpatuloy pa rin ang paglala ng sakit ni Abby. Hanggang sa isang gabi ay nabalitaan ko na lang na bigla ang sinugod siya sa ospital. Ilang araw nang nakakonfine si Abby dito sa ospital. Ang sabi ng doktor na malala na raw ang sakit niya sa bato. Ang sabi sa akin ni Roland. Halos nangwang lumata na ito at malapit nang bumagsak ang katawan. Roland, alam ko ang pinagdaraanan mo pero kailangan mo ding alagaan ang sarili mo. Kailangan mo rin magpahinga. Suhestyon ko naman sa kanya. Pero paano ko makakapagpahinga kung ganyan ang kalagayan ng aking asawa? Naiiyak na wika ng live-in partner ni Abby. Magtiwala ka sa akin. Habang nagpapahinga ka, ako ang bahala kay Abby. Babantiyan ko siyang mabuti. Paggarantiya ko naman sa kanya. Salamat, Clarence ha. Buti talaga nandiyan ka palagi para kay Abby. Kasi sa totoo lang ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Pagpapatuloy pa ni Roland. Niyakap ko ang lalaki para mapakalma ito. Kinalaunan ay nakumbinsi ko rin siya na magpahinga muna. Kinabukasan ay maagang nagising si Roland para siya naman ang humalili sa pagbabantay kay Abby. Pinagpahinga muna niya ako pero sabi ko ay hindi pa ako pagod at sa halip ay bumili ako ng pagkain naming dalawa. Pagbalik ko ay nadatnang ko si Roland na inaasikaso ang kanyang gising ng asawa. Hindi nagtagal ay muling nagpahinga at natulog na si Abby. Habang kaming dalawa ni Roland ay matyagang nagbabantay sa kanya. Mahal na mahal ko si Abby. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Sana gumaling na siya. Nag-aalalang wika ni Roland habang pinagmamasdan ang natutulog niyang asawa. Naiintindihan kita. Maski ako ayaw ko ring mawala si Abby, Roland. Pagtulungan natin to. Ipagdasal natin si Abby na sana pagalingin siya sa kanyang sakit
Ang sabi ko habang kino-comfort ko ang aking kaibigan. Basta lakasan lang natin ang loob natin. Naniniwala akong malakas ang fighting spirit ni Abby. Hindi niya hahayaang malungkot ang mga mahal niya sa buhay. Pagpapatuloy ko. Maya-maya ay dumating ang doktor na chume-check up kay Abby. Matapos ang ilang observation sa pasyente ay kinausap niya kami. I'm sorry to tell this pero merong end stage ang renal disease ng pasyente. Alam kong nakakagulat ito pero malaking pera ang gagastusin ninyo para maisalba ang buhay ng pasyente. The patient needs immediate kidney transplantation. Pahayag ng doktor sa amin. Paano kami makakahanap ng kidney donor kay Abby? Tanong ko. We are contacting other hospitals tungkol sa possible kidney donations para sa pasyente. Kung meron din kamag-anak ang pasyente na willing mag-donate ng kanilang kidney, we will consider it. Nagtanong naman si Roland sa doktor. Magkano naman pong maaring gastusin sa operasyon? I tell you gentlemen, malaking pera ang kailangan sa operasyon. Sagot ng doktor sa amin. Pareho kaming nag-alala sa mga sinabi ng doktor. Diyos ko, sana bigyan niyo si Abby ng kidney donor. Hindi mo halaga sa akin ng pera, ang importante ay mailigtas ang asawa ko. Wika ni Roland. Doktor, ano ba ang requirements para maging kidney donor? Tanong kong muli sa doktor. Tumingin naman sa akin ang doktor at nagsalita. Ganito kasi yon. Una, ang mga potential donors ay kailangang sumailalim sa medical and psychological test. Kapag pumasa doon ang isang potential donor, ay ipapaliwanag namin sa kanya ang posibleng maging epekto sa kanyang katawan sa pagdodonate niya ng kidney. Kung okay na ang lahat, saka lamang isasagawa ang kidney transplant sa pasyente, paliwanag niya. Napatingin ako sa natutulog na si Abby. Ramdam ko ang hirap na pinagdaraanan niya. At dahil sa nananaig pa rin ang aking pagmamahal sa kanya, kaya isang desisyon ang aking ginawa. Handa ako maging kidney donor niya. Napalingon si Roland sa akin. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig mula sa akin. Sigurado ka ba, Clarence? Kung papasa ako sa mga isasagawang test, sige, pumapayag ako maging isang kidney donor ni Abby. Para matapos na mga pagsubok na ito sa buhay ninyong dalawa, paliwanag ko kay Roland. Nakita kong halos mangiyak-ngiyak si Roland. Salamat, Clarence, aniya. Kaano-ano niyo ang pasyente? Tanong ng doktor sa akin. Matalik na kaibigan ako ni Abby, sagot ko. Sige iho, ihanda niyo na ang sarili niyo sa mga test at sisimulan na natin yon as soon as possible. Ang wika pa ng doktor sa akin. Dahil sa labis na pagmamahal ko kay Abby Papadudut ay handa kong ialay lahat sa kanya. Kahit pa ang buhay ko. Hindi ako nagdalawang isip noon na i-donate ang aking isang kidney sa kanya. Agad akong isa ng ilalim sa test at nang makitang qualified ako bilang kidney donor ay agad na isinagawa ang operasyon. Kinalaunan ay naging matagumpay ang kidney transplant ni Abby. Nakita kong labis ang pagmamahal ni Roland kay Abby. Hindi matatawaran ang pag-aalaga at sakripisyo niya sa pinakamamahal niyang babae. Oo, inaamin kong nakaramdam din ako ng inggit kay Roland sapagkat mahal siya ni Abby. At hindi ako. Pero hindi ko na rin pinalaki pa ang inggit na yon sapagkat nakita ko naman kung gaano kamahal nila ang isa't isa. At that point, Papadudut, ay naunawaan ko na ang salitang pagpaparaya. Sa kabilang banda ay nagulat na lamang ako.
isang araw nang muling magsalubong ang landas namin ng ex kong si Laika. Ngumiti siya sa akin at ramdam ko pa rin ang init ng pagmamahal nang yakapin niya ako. Clarence, na-miss kita. Kumusta ka na? Balita ko na ooperahan ka daw. Wika niya na halatang nag-aalala. Huwag kang mag-worry Laika, ayos na ako. Nagkwentuhan kami pagkatapos at napag-usapan namin na kaya ako inoperahan dahil nag-donate ako ng kidney kay Abby. Ang swerte naman ni Abby, wika niya na may halong inggit. Mahal na mahal siya ng lalaking mahal ko. Napatingin ako kay Laika. Mahal mo pa rin ako sa kabila ng lahat ng nagawa kong kasalanan sa iyo? Tanong ko sa kanya. Wala nang lalaking makakapantay pa sa iyo. Ikaw lang ang mahal ko. Handa akong magsakripisyo at maghintay. Umaasa pa rin ako na balang araw ay mamahalin mo rin ako. Ihintayin kita, Clarence. Ang pagtatapat ni Laika na mahal pa rin niya ako ay lalong nagpagulo sa aking isipan. Bagamat si Abby pa rin ang nasa isipan ko ay naaawa naman ako kay Laika. Sapagkat pareho kami ng pinagdaraanan sa buhay pag-ibig. Pero ayaw ko naman siyang gawing panakipbutas kaya minabuti kong itigil ang komunikasyon ko sa aking ex-girlfriend. Hanggang sa mabalitaan kong pumunta si Laika sa Canada. Pero bago siya umalis ay nagpadala siya sa akin ng liham na dadalhin niya ang pangako niyang hihintayin ako. Sa kabilang banda ay nabalitaan kong nakakonfine ulit si Abby sa ospital, isang buwan matapos ang matagumpay na kidney transplant. Agad akong napasugod upang alamin ang kalagayan ni Abby at kinalaunan ay napagtanto kong maayos na ang kalagayan nito. Kaya habang nasa ospital si Abby ay madalas ko siyang dalawin at kumustahin. Eto, mabuti na ang pakiramdam ko. Although patuloy pa rin ako sa pag-inom ng gamot. Sabi kasi ng doktor sa akin 3 buwan pa raw akong magme-medication dahil nasa crucial stage pa rin ako. May posibilidad kasi na i-reject pa ng katawan ko ang bago kong kidney. Si Roland naman, bumili ng gamot sa butika, sagot ni Abby sa akin. Pero ang mahalaga, mabuti na ang pakiramdam mo ngayon. Alam kong gagaling ka rin ng tuluyan. Marami ang nagmamahal sa iyo. Ang sabi ko sa kanya. Clarence, nabalitaan kong ikaw raw ang kidney donor ko. Salamat ha. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Wala nga naman yun Abby, basta tatandaan mong kahit buhay ko, handa akong ialay para sa iyo. Maya-maya pa ay nakita kong lumungkot ang ekspresyon ni Abby. Sa totoo lang nagigilty ako kasi sobrang bait mo sa akin. Guilty ako in a sense na hindi ko maibigay sa iyo ang buong puso ko. I'm sorry Clarence, ang sabi niya. Wala kang dapat na ikasorry Abby. Oo, inaamin ko na mahal pa rin kita pero tanggap ko na rin na kahit kailan ay hindi magiging tayo. Ang sabi ko sa kanya sabay ngiti, patunay na hindi ako nasasaktan. Alam mo ang swerte mo dahil nakatagpo ka na rin ng lalaking magmamahal sa'yo ng tapat. Pahalagahan mo si Roland dahil bibihira lang ang lalaking katulad niya. Hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa, ang biling ko pa sa kanya. Naiiyak na napangiti sa akin si Abby. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. You're one of a kind. Napakaswerte ng babaeng nakatakda para sa iyo. Sabi pa niya sa akin. Tumango ako at gumanti ako ng yakap sa kanya. Yun ang huling beses na mayayakap ko ang babaeng pinakamamahal ko. Pagkatapos noon ay masaya ako nagpaalam kina Abby at Roland.
Kasabay ng pamamaalam ko ay iniwang ko na rin ang lahat ng mga feelings ko para sa kanya. Nagpatuloy pa rin naman ang communication ko kay Abby hanggang sa huling buwan ng taong 2018 kung saan ay nagpakasal na sina Abby at Roland. Saglit lang akong dumalo sa kasal pero umalis din para bigyan ng moment ang dalawa. At doon ko na-realize na tapos na ang yugto ng aking kabaliwan para kay Abby. At totoong masaya ko para sa bagong kasal. Sa kabilang banda taong 2019 ay nagulat na lamang ako nang tawagan ako ni Laika para ibalitang muli siyang umuwi ng Pilipinas. Nanumbalik ulit ang friendship naming dalawa tapos ay nalaman ko na nag-apply at natanggap siya sa opisinang pinagtatrabahuhan ko. Lalo kami nagkalapit ni Laika hanggang sa unti-unting na-develop ang feelings namin para sa isa't isa. Samantala dumating ang kaarawan ni Laika at sinelebrate namin yon sa roof deck ng kanilang bahay sa Antipolo. Isang malaking sorpresa rin ang hinanda namin ng mga pinsan niyang kaklose ko. Ang buong akala ni Laika ay hindi ako makakarating dahil sa alibay ko na kunwari ay pupunta ako ng probinsya para bisitahin ang aking mga magulang. Pero laking gulat niya nang may malaking gift box ang dumating at dinala ng mga pinsan niya sa roof deck. And you guessed it right, ako ang laman noon. Kaya laking gulat ni Laika nang lumabas ako sa gift box holding a bouquet of flowers. Happy birthday Laika, ang bati ko sa kanya. Nakita ko sa mga mata niya ang labis na kasiyahan nang makita ako. Akala ko Clarence, hindi ka na makakarating sa special day ko, ang sabi niya. Pwede ba yun? Wala ako sa special day ng special someone ko? Siyempre hindi. Napatingin ng seryoso sa akin si Laika. Special someone? Gusto niyang maklarify ang narinig niya mula sa akin. Ano ba ang wish mo ngayong birthday mo? Tanong ko sa kanya. Any wish, malay natin magkatotoo ngayong special day mo. Napangiti sa akin si Laika. Isa lang naman ang wish ko panimula niya. Na sana mahalin ako ng lalaking pinakamamahal ko. Kahit yun lang matupad, masaya na ako. Dagdag pa niya. Hinawakan ko ang dalawa niyang kamay at tumingin ako sa kanyang mga mata. Tutuparin ko na yung wish mo Laika, ang sabi ko sa kanya. Let's start a new beginning. Pinapangako ko sa iyo, I will love you with all of my heart. Just give me a second chance. Nakita kong halos maiyak si Laika sa mga sinabi ko sa kanya. Oo Papa Dudut, nasuri kong mabuti ang aking nararamdaman at sigurado na akong si Laika na ang laman ng puso at isipan ko. At handa akong isakripisyo ang aking buhay para sa kanya. Yes Clarence, bibigyan kita ng second chance. Sagot sa akin ni Laika, then we kiss Papa Dudut. At doon na nagsimula ang pangalawang yugto ng aming buhay. Papa Dudut, totoo nga ang kasabihan na love is sweeter the second time around dahil mas naging masaya ang relasyon namin ni Laika. And this time wala siyang kahati sa aking puso. Buong buo kong binigay sa kanya ang pagmamahal at atensyon ko. Hindi nga nagtagal itong Hunyo 2021 ay nagpakasal na kami ni Laika sa simbahan. Bagamat konti lang ang aming bisita dahil nga sa strict rules ng gobyerno, ngayong may pandemic ay nairaos pa rin namin ang aming dream wedding. At eto nga Papa Dudut, nandito kami ngayon sa Antipolo nakatira, magkasama at punong-puno ng pagmamahalan. Buntis na rin ang aking asawa at inaasahan namin ang aming panganay sa April sa susunod na taon. Excited na kaming mag-asawa lalo na ako na matagal nang pinapangarap na maging tatay.
As per Abby, medyo wala na rin kaming komunikasyon sa ngayon kasi nakatira na sila sa Cebu ni Roland. Ang huli kong balita sa kanya ay may 2 na rin silang anak. Papadudot, marami akong natutunan sa aking naging karanasan. At isa na roon ang salitang move on. Oo, sa una mahirap mag-move on dahil hindi mo pa kayang tanggapin ang katotohanan. Pero eventually ay darating ka talaga sa punto na mapapagod ka ng masaktan at unti-unti mo na siyang pakakawalan sa iyong puso. Tandaan na ang pagsuko ay hindi pagpapakita ng kahinaan. Sadyang may mga bagay lang talaga na hindi na kayang gawan ng paraan kahit na gaano mo pa gustong lumaban. Kaya ang nararapat mong gawin ay i-give up na lamang ito. At huwag kang mag-alala dahil siguradong may nakalaan sa atin ang tadhana na mas better kesa sa nawala sa atin. Hanggang dito na lamang ang aking sulat sa inyo at sana'y mapili po ninyong i-ere sa inyong channel. Maraming salamat, Papa Dudut. Lubos na nagpapasalamat, Clarence. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang kwento ni Clarence na mula po sa Antipolo, Rizal. Ang puso ng tao ay hindi napapagod magmahal. Pero ito ang tatandaan natin. Hindi nga napapagod magmahal, pero napapagod tayong masaktan. At sa kwento natin ngayon, may mga bagay o tao talagang hindi nakalaan para sa atin. Ano man ang hiling na mapunta sila sa atin, kailangan natin yung tanggapin. At tulad din ang sinasabi ni Clarence sa kanyang huling bahagi ng kanyang liham, tandaan natin na kung may mga nawala man sa atin, siguradong may nakalaan na mas karapat-dapat para sa atin. Because God knows what is the best for us. Maraming salamat sa iyo, Clarence, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa ating programa. At sa mga listeners natin na may katulad na sitwasyon ni Clarence, magsilbisa ng inspirasyon ng kwento natin ngayon. Muli ay congratulations sa inyong nilike at naway magpatuloy ang pagdating ng blessings sa inyong buhay. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.